Napanood ba ninyo, nakita ba ninyo ang reaksyon ng iba-ibang sektor sa ating lipunan tungkol doon sa 15 senador na pumabor sa resolution para sa house arrest ni dating Pangulong Duterte? May pinanood ako at pinakinggan ng mga simpleng mamamayan at mga abogado. Wala po akong nakita at nadinig na abogado kahit isa ang nagsabi na makakatulong yung resolusyon at papakinggan ng ICC. Lahat ang sinasabi nila, no basis, garbage. Walang pakialam ang ICC sa Philippine government at sa Senate resolution. Hindi raw makakatulong. Para bang ang pinapalabas dito, nakasira pa, pinagtatawanan pa, dahil masyadong pinupolitika ng mga Filipino politics, Philippine government, ang issue ng crime against humanity, na wala namang political agenda ang International Criminal Court. Tama yung sinabi nila. Ako yun din ang paniniwala. Walang pakialam sa takbo ng politika sa Pilipinas ang mga judges ng ICC. Ang kanilang pinakikialaman at tinitingnan ay ang reklamo, sinumpang salaysay at mga biktimang Pilipino sa human rights violation, kaya crime against humanity. Kaya nga meron ng 3-4 na mga kasong ipinail at hawak na ng ICC against Duterte. Kaya nga malabong pauwiin eh. Unang-una, kaya tama yung sinasabi ng mga tao, fake news, kabaligtaran lahat ang sinabi ng ibang senador, especially yung mga DDS like Robin Padilla. Kaya alam mo si Robin Padilla, sabi niya pabalik-balik siya sa dahig. Hindi nga siya nakarating kay Duterte. Hindi nga siya nakapasok ng selda eh. Hindi nga niya nakita si Digong. Ang kanyang hawak-hawak sa dahig nung napupunta siya doon, yung picture ni Digong. At doon sila nagpapapicture lang. Tapos ang sasabihin mo, naka-Bartolina. Anong klaseng senador yan? Kakahiya. Para po sa inyong kaalaman, ang International Criminal Court, mataas ang standard. International nga yan eh. Maalaga sila sa mga akusado. 24/7 binabantayan niya ng mga security, ng mga doktor, maayos ang pagkain, maayos ang kalagayan. Hindi katulad ng kulungan sa Pilipinas na kahit suspect ka pa lang, pinaparusahan ka na, magsisisi ka talaga. Sa Sikip at Bartolina sinasabi. Ay itong hindi ko alam kung anong, kayo kasi mga Pilipino, ginawa niyo senador ito, kaya puro kahihiyan na ginagawa eh. Sipo nagtalumpati dun sa Senado, Bartolina raw. Hindi naman ganun ang ICC. Itanong niyo sa lahat ng nakulong at kinasuhan before ICC, na mga nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo, walang magsasabing sila na Bartolina. Walang kulungang ganun. Ang description nga ito eh. May magandang bed, may sala, nakakapag-exercise pa, open pang gumamit ng telepono kahit anong oras, pwedeng dumalaw ang kahit sino, basta may tamang proseso. Yun ang kalagayan. Maayos ang pagkain, binabantayan 24/7, may malapit na ospital in case na may problema, nandiyan ka agad. 5 minutes lang daw ang layo sa ospital ng kulungan. So ang description nga ng pamilya, maayos eh. Ako, ang tingin ko kung ganun sitwasyon, parang nagbabakasyon lang. Parang hotel ang tinitirahan. Malinis, maayos, mabango, kompleto ng gamit. Paano naging Bartolina? Di ba ang Bartolina kwadradong kwarto, walang ilaw, puro bakal at semento? Ay baka si Robin Padilla doon galing nung siya Muntinlupa na kasuhan ng illegal possession of firearms. Nakulong siya ng 3 taon yata. Di ba? Kaya ako nagkagarito ang paliwanag kasi nakakahiya na manggaling sa isang senador ang ganyang pagpapahayag ng fake news at wala namang pinanguhugutang katotohanan. Alam ng taong bayan, iba ang kulungan sa abroad kaysa sa Pilipinas. Dito talaga sa Pilipinas, pagsisisihan mo pag nakulong ka. Pero sa ibang bansa, hindi. So, para sa aking paniniwala, pure propaganda, padrama, paawa, epek ang ginawa. Ayun, naawa nga yung mga senador. Kita mo, siyam lang yung mga senador na Duterte. Naging 15.
Kaya nga lalong nakakawalang gana ang mga senador. Naawa kay Duterte dahil matanda raw. Samantalang sabi ko nga, 1,000 ang nakakulong sa Muntinlupa, New Bilibid Prison na matatanda. Walang pakialam ang mga senador. Sa mga kulungan sa presinto ng pulis, substation ng pulis, at kung ano-ano mga kulungan dito sa ating bansa na binabantayan ng Bureau of Jail Management Penology. At ang ating Philippine National Police, kawawa ang mga nakakulong dyan, ang tatanda na. Walang pakialam ang mga senador. Walang tayong nakitang resolusyon. Kung pinag-uusapan humanitarian, di ba meron din dapat na humanitarian issue doon sa mga nakakulong na bilanggo dito sa Pilipinas? Yung mga nakakulong nga dito, simple lang ang kaso Hindi sila pumatay ng tao, hindi sila nagpapatay ng tao. Si Digong Duterte umamin na marami siyang pinatay. Umamin na talagang inutos niya ang war on drugs or tukhang. Kaya nga libo-libo ang namatay. Di ba yun ang malaking pagkakaiba? Tapos gusto nyo VIP pa. Gusto nyo ay house arrest. Nasanay kasi kayo dito sa Pilipinas Yung mga senador nakakasuhan at dating presidente nakakasuhan, hospital arrest, house arrest, tapos makakalaya. Kaya dito sa atin talagang walang kakwenta-kwenta ang justice system. Pabor lang sa mga politiko at ma-influensyan tao ang sistema. Pag mahirap, wala kang koneksyon, kawawa ka dito sa Pilipinas. Kaya nga yung Senado, tulad ng sinabi ko sa nakaraang video, panganindigan ko, lalong nasira ang kanilang reputasyon. Nagkaroon ng matinding earthquake sa Cebu, nagkaroon ng matinding typhoon sa Masbate, wala kang narinig sa mga senador kung ano ang kanilang ginawa. May resolution ba sila ng pakikiramay? Wala. Pero ang resolution nila, palayain, house arrest. Si Digong Duterte, wow! Yan ang mga senador ng Republika ng Pilipinas. Kahiyahiya, kasuklang-suklang. Parang hindi mataas ang posisyon. Parang kagawad lang ng barangay ang mga dating ng resolusyon. Parang kagawad lang ng barangay ang mga salita, pananalita, sa plenaryo at on record. Bartolina, kalokohan yan, pampelikula lang yan. Robin Padilla, hindi ka na bata, hindi ka na musmus. Gurang ka na rin. Mag-adjust ka naman. Ilagay mo naman sa level ng pagiging senador ang mga sinasabi mo. Kung hindi ka nakakahiya, kung hindi ka nahihiya, kaming Pilipino, ikinakahiya ka na namin. Kasi ang sinasabi mo, malayo sa iyong posisyon. Pang-barangay, pantanod, pangkanto, ang description mo at pananalita mo. Pasintabi na, yan kasi ang totoo. Yung ibang mga senador na walang prinsipyo, sumali, na politika lang kasi Sara Duterte nadudun pala nung gabing yun, nung araw na yun. Nagpunta na Senado. So, takot kayo sa mga Duterte? Takot kayo sa buhay na Duterte? Hindi kayo natatakot sa kaluluwa ng natukhang ng administrasyon ni Duterte. Mas katakutan niyo yung kaluluwa ng libu-libong namatay. Lalo na ngayon, malapit na yung undas. Mga senador, saan kayo kumukuha ng mukha? Hindi ko nilalahat. 5 lang yung matino Pati nga si Pinlacson nakakadismaya.